Meron tayong pinapaandar na rakal. So makina niya ito, GLB. Ayan, problema napaandar ko na So kanina kasi wala siyang galit, walang gasolina din nung naglagay natin ng gas, patayin siya. Tapos ngayon umokay na. Problema naman ngayon, ayan, walang umakit na oil. Yan, dapat may mga oil na yan dito. Wala talaga. Yan, tuyo. Walang motor oil na umakyat. Dito may langis to So, anuin natin yung kanyang oil pickup strainer. Chichikin natin. So dito sa indicator niya, namamatay din yung indicator ng oil. Tudas. Ito na, after change oil. So ang ginawa natin is change oil muna. Si duda ko barado na yung kanyang oil filter. Ito, pandarin na natin. Dapat may tatalsik na yun dyan. Yun matay. Change oil. Yan na, may lumabas na oil. Yun tumatalsik na. Mayroon ng tumatalsik. Okay, successful. Magic. Ayan may magic dito. Kalain mo, nilagyan ng isang injector o fuel regulator tong nilagay dito. Pero pag regulator dapat walang wire Ayan dinirect sa intake. Ayan nag-wide doon ng tubo fitting. Tapos sinaksak dito sa intake. Dito binutasan. Maraming kalokohan din ito Ito may spray yan. Pandarin natin. Kahit cranking lang. Lalabas yung gas dyan. Yun Kita nyo ba? Ako Yun Di ba doon sa may Santo Lord, bago ka pa aating Santo Lord, may kinakanan doon na one way, di ba? Nasunog yung kanto na yun. Bakit? Basta yung buong kanto na yun, sunog. Bo? Yari. Di ba, tapos tapat lang eskwelahan? Yung kanto na to. Di ba, may mga doon, parang squatter na pasok sa loob. Tapos may apat na floor pa yata yun. Kailan? Kaya nakalapaan, sunog lahat yun. Kung bakit sila lang? Yung katabi, hindi. Marami kasi gulong ko. Ito na. Ito natanggal yung wiring nabunot. Tingnan natin kung may lalabas pa na dyan na gasolina. Ayaw mandar kapag hindi sinaksak tong nila. Ito nilagay na injector na nakadirect dito sa intake manifold. So nakadirect sa throttle body to. Yan. So ibig sabihin yung injector natin dito is walang supply na kuryente, kaya ayaw maglabas ng gasolina. So dito pinandar ko na hindi nakalagay ito. Yan Pag kinranking ko yan, sisirit yung gas. Yan. Pakikita ko sa'yo. Ito. Lalabas yan. Ayun hindi umandar. So kailangan nakalagay siya dito. Ang ginawa nila is dinirect spray. Ayan, binalik ko na. Nandyan sa post nito nakalagay. Ayan nakatusok. So, diyan siya nakalagay.
hanggang ganyan lang siya. Hindi na natin na full rev. Yan, hanggang ganun lang. So checkin natin kung saan ang problema nito. So dito kasi sinasabi ko kanina, walang check engine, no? Ayan, no? Wala, nandun sa ilalim ng seatbelt, hindi umilaw, katabi ng parking brake sa kaliwa. Yari. So okay na sana, goods na sana. Bumomba na yung oil sa taas. Ginamitan natin ng ordinary syempre para ma-flashing muna natin. Problema naman, hindi siya ma-full rev dahil dito. So kailangan mapalabas natin yung check engine. Okay. Ano, nakuhanan ko na lang supply itong tatlo. So constant 12 volts yung kulay red. Yan, tapos signal from ECU negative itong kulay green. Green. Tapos dito kulay brown. Itong dalawa. Ito meron tong 12 volts. Yan, so natin Yan, kulay red umilaw, kulay red. Yan Tapos ito negative. Yan, pag in-start ko yan dapat magbi-blink yan. Blinking to blinking. Yan. So meron siyang blinking yung green pagka umandar. So buo yung supply. So ang gagawin na lang natin dito is checkin natin yung mga injector kung bumubuga, no? So ang gagawin natin is tatanggalin natin yan. Itong fuel rail, tanggalin natin. Then syempre kailangan bunutin natin itong mamaya sa kanyang ignition coil para hindi lumiyab to. Lumiyab tong natin sasakyan. So pabugahin natin, tingnan natin kung mayroong lalabas. Okay, alin natin para hindi tayo lumiyab. Yan, tingnan natin yung mga injector. Merong pulse, merong buga, napaka nipis. Ayan. Yun. Ngayon gagawin natin susunod is yung kanyang fuel pump. So wala lang tayong regulator nito, pero checkin natin kung malakas. So balik muna natin. Ayun, confirm mahina yung kanyang buga ng fuel pump. Balik ko na lahat ng injector, tapos i-switch on natin. Dapat yan sisirit yan natin Ayan Ayan lang yung buga nyo. Tapos cranking, napakahina. Yan. Kaya hindi makabuo ng ng pressure. Okay. Yan. So binalik ko na. Tapos na tayo sa pag-troubleshoot natin. Na-confirm ko na fuel pump yung kanyang problema. So ibababa pa natin yung tangke nito, kasi nasa loob ng tangke yung fuel pump. So na-confirm na natin yung injector buo, kasi bumubuga naman ng gas, kaya lang sobrang hina, no? Sobrang hina ng gasolina na binubuga. Tapos nag-check tayo sa kanyang fuel pump, yung ang hina ng kanyang pressure. So papalitan muna natin to. So kuryente, matik meron, kasi umandar naman siya, kaso namamatay. Ayan. So nakita nyo naman kanina na pinakrank natin na walang hindi nakakabit yung injector, para makita natin yung kanyang spray. Ayan, so okay na. Okay,
So ang gagawin na lang natin ito is ibababa yung kanyang fuel tank para mapalitan natin yung tangke. Tapos yung ginawa nila dito, ito, ang tiyaga din nung nagano nito, nang gumawa. Nilagyan pa talaga dito ng isang injector. So pwede natin to magamit sa motor. Pang ano, pang additional. So ito, tatanggalin na natin yung ginawa nilang letter T. Ayan, mayroong letter T na ginawa dyan. Ayan, letter T na tubo para makapag-supply ng ano dito, ng kuryente sa may injector. Kaya pupunutin natin, so ibalik natin yung connection nya. Ito yung nilagay nila na connection. Ayan, ito yung injector. So bubunutin natin din yan. Unahin lang muna natin yung tangke pagbaba para mapalitan yung fuel pump. Wala na, yun lang yung rib nya. Wala lang galit. Oo. Ha? Yan lang yung pressure nya. Kailangan i-switch on mo na matagal para makapag-build up ng pressure bago i-start. Patay. Wala na. Patay ang makina.